Bantay siya masangit ang ulo. Hallelujah. Hallelujah lagi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dalayan ang Diyos. Hallelujah. Amen. I'm from Omaha, Nebraska. Hallelujah. Oh, hallelujah. Gika pag siya dito sa Nebraska, dito sa ilang lapit. I have a burden, passion to see all Philippines won to Christ. Doon nagid siya nagdilaab nga kaikag nga ang tanang mga Pilipino makakaplag umudangan tiyak ang Kristo Jesus. Amen. Amen. Jesus is Lord. Hallelujah. Jesus ang Ginoo. Amen. Amen ba? Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Let us begin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. In John 14, hallelujah, Juan 14, verse 9, versikulo 9, Jesus said to him, si Jesus mingon ngadto kanila, have I been with you so long, di ba nakiguban ako kaniyo sa dugay na nga panahon? and yet you have not known me, Philip? Unya wag ikakailan ako Philip, dugay na tanaguban. He who has seen me has seen the Father. Siya nga nakakita kanako nakakita usab sa amahan. So how can you say, show us the Father? Unsa ngano nakaingon ka man nga pakita kami sa amahan? Hallelujah. The same God of the Old Testament is the same God of the New Testament. Maura gihapon nga Dios sa daang tugon ug ang Dios sa bagong tugon, maura kana nga Dios. Jesus said, if you have seen him, you have seen his Father. Ingon si Jesus, kung inyo siyang nakitan, nanyo sam nakitan ang amahan. At this moment, he exalted himself above Scripture. Hallelujah. Nining panahon na gituboy niya ang kaugalingon ibabaw sa mga kasulatan. We are to see the Scriptures in the light of Jesus Christ. Kinanglan atong linantawan sa Biblia, sa kasulatan, diya uban sa kahayag, sa panglantaw nato, diya kang Kristo Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In John 17, Juan 17, hallelujah. Amen, hallelujah. Starting in verse 23. versikulo 23, I in them, and you in me, ikaw ani akanako, ako ana akanimo. that they may be perfect in one, Aron nga magkahiusa kita, himpit nga panagiusa. that the world may know that you have sent me, Aron may baluan sa kalibutan nga ikaw ang nagpadala kanako. and have loved them as you have loved me. Nga ikaw na higugma kanila, ingon nga ikaw na higugma kanako. Father, I desire that they also whom you gave to me Ako nagatinguha aman, nga sila usab nga imong gitugyan nga ni kanako, may be with me where I am, nga sila makiguban kanako bisan asa ako. that they may behold my glory, Nga ilang makita ang akong himaya, which you have given to me. nga imong gihatag nga ni kanako. For you have loved me before the foundation of the world. To kay imo kung gipili bisan pa wala pa natukod ang kalibutan, ay gugma na ikaw kanako. O righteous Father, O balaan balaan nga mahan. the world has not known you, but I have known you. Ang kalibutan wala kaila kanimo apan ako nakaila kanimo. And these have known you that you sent me. Aw ni ani makaila sila kanimo tungod kay imo akong gipadala. And I have declared to them Ug akong gideklara ngadto kanila your name, ang imong pangalan and will declare it, ug akong gideklara kini that the love nga ang gugma with which you love me may be in them as I am in them. nga ang gugma nga imong gipatbati kanako mausab mabati ngadto kanila. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And it says that before the foundation of earth, before Genesis 1 and 1. Nag-ingon diha nga wala patukura ang kalibutan sa wala pa ang Henesis 1:1. What was God doing? Unsa kay gihimo sa Dios? Well, the scripture just said what he was doing. Ang kasulatan tong ibasa ko nagsulti unsay gihimo sa Dios. The Father was loving Jesus, and Jesus was loving the Father. So ang gihimo day samahan, ang amahan gihigugma si Jesus ug si Jesus ay gugma ngadto sa amahan. And out of that love came the idea of man. Unya, gikan niya ng maong gugma niabot ang panghunahuna sa tao. When you become a born-again Christian, Sadyang nahimok ang nataw pag-usab. the Father loves Jesus through you by the Holy Spirit. Ang amahan na higugma kanimo diya kang Kristo Jesus
pinaagi sa balaang espiritu. And Jesus loves the Father through you by the Holy Spirit. Unya si Jesus na igugma sa man pinaagi kanimo o pinaagi sa balaang espiritu. You become part of that family, Unya nahimo kang kabahin yan ang mga pamilya, that community, niyang mga katilingban, that union, niyang panaghiusa, that fellowship yan ang pagpagsandurotay. that you can share in His counsel. Unya nga ikaw, himo makaambit ka sa iyang mga balaang mga pulong. Hallelujah. 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 In Ephesians chapter 1, Episo 1, Ephesians chapter 1, verse 7. Episo 1, versikulo 7, In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of the sins according to the riches of His grace. nagayon niya, diha kaniya, pinaagi siyang iyang mga dugo, kita nakabaton sa pagkanilukat sa atong mga kasalanan. It's by the blood of Jesus that He hears our prayers. Pinaagi sa dugo ni Jesus nga siya maminaw ug makadungog sa atong mga pagampo. It's by the blood of Jesus Christ we are cleansed from our sins. Pinaagi sa dugo ni Jesus nga nahinluan kita sa tanang-tang mga kasalanan. It's by the blood of Jesus that we are saved. Pinaagi sa dugo ni Jesus nga kita naluwas. It's by the blood of Jesus that our salvation is kept. Unya, pinaagi sa dugo ni Jesus, amina mo, pinaagi sa dugo ni Jesus nga matipigan nato ang atong kaluwasan. It's by the blood of Jesus that we can enjoy His blessings. Pinaagi sa dugo ni Jesus nga magkalipay kita sa iyang mga panalangin. It's by the blood of Jesus we can enjoy His presence. O pinaagi sa dugo ni Jesus nga magkalipay kita diya sa iyang presensya. It's by the blood of Jesus Christ that we can rest in His glory. O pinaagi sa dugo ni Jesus nga magkapahulay kita diya sa iyang himaya. It's by the blood of Jesus that we can have revival. O pinaagi sa dugo ni Jesus nga magkabaton kita pagkapukaw. What is revival? Unsa man ni pagkapukaw? It is the intensity of the presence of God. Muna ang kakusganon o kakusog sa presensya sa Dios nga magapangliok diya kanimo. It is the glory of God. Mo kinang himaya sa Dios. Amen. Amen ba? The glory of God is the intensity of God's presence. Kaya ang himaya sa Dios mo unay kakusog sa presensya sa Dios. The blood symbolizes His incarnation. Ang dugo nagasimbolo sa iyang pagkatao. Symbolizes our relationship with Him. Nagsimbolo sa atong pakigsandurot ug pakigrelasyon ngadto kaniya. It's because of the blood that we can have these things. Tungod sa dugo ang atong mabatunan kini mga butanga. Not by how good you have been, Dili gyud ko unsa ka kabutang, unsa ka maayo, unsa ka ka-bright. or how many jumping jacks you can do, O pilay mo mahimo nga trabaho nga may tao ikaw. or how intelligent you are, Ya unsa pa ka ka-bright? or who your parents are, O kinsa imong ginikanan? or what church you go to. O unsa ka simbahan imong gisimbahan? Jesus gets the glory. Si Jesus ra gyud ang mahimaya ug magpasinunggan. It's His blood. It's Tungod His lang sa iyang blood, dugo, iya ra gyud dugo. not your blood, Dili imong dugo. not the blood of your family. Dili dugo sa imong panimalay. It's His blood. Ang dugo lang gayud ni Kristo Jesus. O pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Without the incarnation of Christ, there will be no cross. Kung wala si Jesus nagpakatao, wala gayoy cross, wala ibalabag. Without the incarnation of Christ, there will be no resurrection. Kung wala si Jesus ang pagkatao, wala usay pagkabanhaw. Without the incarnation of Christ, there will be no ascension. O wala po'y pagkatao ni Jesus, wala po'y pagbayaw. You will not be saved. Wa di kita maluwas. It's the incarnation. Ang pagkatao ni Jesus. Jesus is and always will be the Son of God. Si Jesus mao og sa kanunay siya gayud ra ang anak sa Dios. Self-existent. Siya ra gyud naasya na ana siya daan. Wala dili si kipuloy. But then He decided to put on man. Apa naghundag desisyon siya nga magpahimutan siya sama sa usa ka tawo. For now on, He will also be man. Nya karon ingon dito, gikan karon mahimo usab kang tawo. And because of that, that Jesus is 100% God and 100% man, even at the right hand of the Father, it is a sign of our salvation is secured forever. Si Jesus
100%, 100% Ginoo, 100% nga tao, apan tungod sa paghimo niya na nakasiguro kita sa atong kaluwasan. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In John 19, Juan 19, verse 30, versikulo 30, I'm not going to read the whole verse. dili niya basahon ang tibok nga bersikulo. When Jesus was on the cross, Sadyang dito si Jesus sa cross, when he said it was finished, it was finished. sadyang ningon si Jesus natapos na gyud. Some of us are trying to work for our own salvation, or work our way into revival, work our way into the goodness of God. But Jesus has finished it. He has finished that work. Usahay, kita gapaningkamot patagbuan sa atong trabaho, aron ta mamaluwas, aron dunay pagkapukaw, aron dunay pagkadasig, apan ang kamaturan nagaingon, natapos na ang nabuhat ni Jesus tanan. It is the sin of idolatry. Hala kana din inana, sala din as magsimbag Dios idolatry. When Christ said it was finished, it was finished. Kaya nag-ingon si Jesus kung naingon siya nga natapos na gyud. Ayaw na dong agi. Whose words are you going to believe? The Son of God or man? Unsa man nga pulong ituhan, ang pulong sa anak sa Dios ug ang pulong sa tao, Or some religion? o pulong sa mga relihiyon, Or some denomination? o katong mga pundok sa mga relihiyon, Or some church? o dito sa lain simbahan. When Jesus said it was finished, it was finished. Sadyang mingon si Jesus, natapos na gyud lagi. This guarantees us the presence of God. Mo kani ang garantiya kanato nga naa ang presensya sa Dios. Amen. Jesus said to his disciples, Si Jesus nga ingon sa mga disipulo, when I return to my Father, kung mubalik ko ngadto sa akong amahan, I will pray to the Father to send the Comforter, the Holy Spirit. ingon si Jesus, moadto ko sa akong amahan, magampo ko sa akong amahan nga ipadala niya ang mag-comfort kanang magdasig kaninyo. Hallelujah. Ang balaang espiritu. Amen. That's Acts 2. Nasa mga buhat do, Pentecost is fulfilled. natuman diha ang Pentecoste. The Holy Spirit has been given. Ang balaang espiritu nahatag natugyan. It is the finished work of Christ. Mo kana ang natapos na nga buhat ni Kristo. Many of us are trying to obtain stuff outside of the finished works of Christ. Usay ga paningkamot pa ta. Gapasukwa ita nga unta natapos naman ay nagpaningkamot kay natapos na ni Kristo. Christ has given the Holy Spirit. Ang si Kristo gihatag na niya ang balaang espiritu. We must awaken to Him. Kinahanglan magmata kita diha kaniya. Awaken to the baptism of the Holy Spirit. Magmata kita sa matuoran sa balaang espiritu. Awaken to the fire of God. Magmata kita sa kalayo sa balaang espiritu. Awaken to the power of God. Magmata kita sa gahom sa Dios. Amen. You have the Holy Spirit in you. Nabatunan na nimo ang balaang espiritu diha sa imong You have the Holy kinasunuran. Spirit upon you. Nana kanimo ang balaang espiritu. You are the answer to this generation. Ikaw ang tubag ning maong kaliwatan. Hallelujah. 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 Amen. The Romans. Roma. Praise the Lord. Hallelujah. Romans chapter 6, Roma kapitulo 6, verse 4. bersikulo 4. Therefore, we were buried with him through baptism unto death, that just as Christ was risen from the dead by the glory of the Father, even so you also should walk in the newness of life. Ngayon niya kita nagubang kanya bisan pa sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanaw busa magalakaw kita magkinabuhi uban sa kabaguhan sa atong kinabuhi. Amen. Kristo. We must identify with the death, burial, and resurrection of Christ. Kinanglan magpanig-ingnan kita sa kamatayon pagkabanaw ni Kristo Jesus. By identifying with the death, burial, and resurrection of Christ, you overcome every sin in your life, every addiction. You overcome it because you recognize it. It's His strength, not your strength. Amen. Sadyang imong giilay imong kaugalingon nga namatay na ka, nabanaw ka kauban ni Kristo Jesus, nan imong mabuntog ang tanang addiction sa imong kinabuhi kay imong naila nga dadaog na ni Kristo busa ikaw mananaog na isab. Amen. All of true Christianity is identified in the death, burial, and His resurrection. Ang tanang Kristohanon naila na diya sa iyang kamatayon, paglubong ug sa iyang pagkabanaw. Anything outside the finished works of Christ is religion. Paminaw mo ang tanan nga bisag unsa nga nahigawas sa natapos na nga nabuhat ni Kristo Jesus, relihiyon na.
And Christ will not be glorified by it. Una si Jesus dili mahimaya sa relihiyon. God has chosen Ang Dios nagapili no religion, nga walay relihiyon. not even Christianity, Bisan pa kay imo pagkakristohanon to be identified nga mailad diha except gawas lamang. our Lord Jesus Christ, Gawas Amen. lamang imong pakiguban diha kang Kristo Jesus. the end of all religions. Mao na ang katapusan sa tanang relihiyon. All nations will submit to him. Ang tanang relihiyon kinala magpailalom ngadto. All tribes will submit to him. Tanang mga tribo magpailalom kaniya. He rules and reigns over heaven from earth. Siya magahari dito sa dinhi sa kalibutan ilalom sa langit. When he ascended in heaven and sat down on the right hand of the Father, he began to reign over the earth. Muna kita, mulingkod kita ang kauban niya dito sa walong kamot sa amahan ug maghari kita kauban ni Kristo. The reason why Christians are backsliding, flat-siding, sliding, or whatever is because they believe, they always talk about a future king. Yes, there's a future king, but we must know that Jesus is presently ruling over earth. And that he has a purpose, and that he's raising up the church, return the church through all time until it's time for him to return. Kami na mo, muna'y dagan mga Kristiyano babackslide, matumba, matakilid kay ngano man naningkamot sa ilang kaugalingon. Unta atong una-unaon nga ang tanan natapos na diha tanan kang Kristo Jesus. Muna magkinabuhi kita kauban ni Kristo Jesus sa walay katapusan ug nagmadaugon kita diha kaniya. Amen. When Jesus returns, he will rule over heaven from earth. Unya sadyang mobalik si Jesus, maghari ka kauban ni Jesus, ilalom sa langit, ibabaw ning mong yuta. Amen. Jesus hasn't been to the Philippines yet. Wa pa si Jesus makanis Pilipinas. That's why you are here. Muna naa ka dire. Hallelujah. Hallelujah. He may not be a Filipino, Siguro dili sa Pilipino. but he made the Filipinos. Apan siya naghimos mga Pinoy. He loves the Filipinos. Ihigog man niya mga Pinoy. And he has a divine purpose for the Philippines. O paminawa adunay langit dong katuyuan ng Dios sa mga Pinoy ug sa Pilipinas. Amen. Hallelujah. Yes. So we must identify with the cross. Kinahanglan na atong ilon atong pakiguban diha sa cross. That our sinful nature, Nang atong makasasala nga kinaiyahan. that the old man, Nang daang pagkatao, that our addictions, ang atong pagka-adikto, that our mental illness, ng atong daot nga hunahuna, that our religion, ng atong relihiyon, that our sicknesses, ang atong mga balatian, our struggles of life. ang atong mga pakigbisog ning kinabuhi. We must lay it at the cross because he took it to the cross. He has nailed it to the cross. We must see that we must see those things nailed to the cross. We must identify with Christ at the cross that those things have been nailed to the cross. Unya atong tanaon nga katong mga butangang iyang gisgutan nalansang na itugyan ta diha kang Kristo Jesus ug nalansang na ngadto sa cross kauban ni Kristo Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hinay kani usahay kalimot ug unong. And also, he has nailed dead religion. Not here in the Holy Spirit. No presence of God. No revival. He took dry seasons and wildernesses and nailed it to the cross. Hallelujah. Unya gilansang pod uban dito sa cross katong mga patay nga marelihiyon. Kay ngano kung walay Kristo nan wala malapas tanang mga mala way pagkapukaw ug walay presensya sa Dios. You may be struggling Siguro daw na imong pakigbiso with direction ug direksyon kung asa ka padulong unsa imong buhaton or devotion with Christ. ug sa imong pakiglambigit imong paghatog giyan ngadto sa Dios. Nail it to the cross. Give it to Jesus. Itugyan kang Hesus. Ilansang dito kauban sa cross. When the scripture says, Kung ang kasulatan nagaingon, behold the Lamb of God tanawa ang kordero sa Dios. that come to take away our sins. Nga ni ani aron pagkuha sa tanan ta mga sala. He did that in AD 33. Agoy gibuhat kani 1833 pa. Hashtag dugaya na. Stop living in them. Ayaw na to paguna-una. Ay na pagkinabuhi. Pila na kaanyo ang nilabay. Stop living in the past. Ayaw na pagkinabuhi sa imong nangagi. Amen. Your past, when you become a Christian, is the cross. Kay ang imong kagahapon sa diyang nahimok ang Kristohanon gilansang na dito sa cross kauban ni Kristo Jesus. Not the sins of your youth. Dili na ang mga sala sa imong pagkabatanon. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. And when Christ rose from the dead, Unya sa diyang si Kristo na banaw gikas mga patay.
You rose to the newness of life, Nabanhaw ka uban sa kabag-uhan sa imong kinabuhi. the resurrection of life, Diya sa pagkabago, pagkabanaw sa imong the kinabuhi. new creation. Bagong binuhat, You are holy. balaan ikaw. You are supernatural. Supernatural, dili ka basta-basta lang. And when Christ ascended in heaven, you ascended with him. Unya sa diyang ibayaw si Kristo sa langit, bayawon usab ikaw kauban kaniya. How much promotion do you need? Unsa man nga promosyon imong gikinahanglan? He is the only one in history Siya ra gyud but sa isa kasaysayan, siya ra gayud. that ascended way into the heavens, Nga siya ra gyud ang nibayaw padulong ngadto sa langit. the highest place, Ngadto sa pinakataas nga dapit. and sat down. Unya nagalingkod. When he ascended, you ascended. Kung siya nibayaw, ikaw po pagabayawon mo sa ikaw. When he sat down, you sat down. Kung lingkod siya, naglingkod siya, lingkod po kauban niya. Where the presence of God is, Dihadiin to adito ang presensya. where the glory of God is, Adito ang himaya sa Dios. where the intoxication of the Holy Spirit Nato is, adito ang pagpaniog sa balaang where espiritu. the pillar of fire and pillar of cloud are, Nato adito ang kalayo ug ang cloud. where the revival presence is, Nato adito ang pagkapukaw nga presensya. and the revival life. Unya ang napukaw nga kinabuhi. We must awaken Kinalan magmata kita. that we're seated with Christ in heavenly places. Nga kita nagalingkod kita kauban ni Kristo, kauban dito sa langit nung dapit. We must awaken Kinalan magmata kita. that we're seated with Christ at his right hand. Nga nagalingkod kita kauban ni Kristo Jesus ngadto sa right hand. And realize Unya atong ilhon, that you're in the very presence of God. ilhon nato nga naa kita karon sa pinaka-presensya sa Dios. And begin to rest. Unya magsugod ang tagpahulay. And begin to soak in God's presence. Unya mahimong magpahulom kita diya sa presensya sa Dios. Hallelujah. When you come to this realization, Unya kung moabutan ni aning pagbata o paghunahuna, you will begin to walk in the power of God. nan magsugod ka sa paglakaw uban sa kaong sa Dios. Not just to witness to the lost, Dili lang aron sangyaw ka gantos na nga wala, but to witness for God in the workplace. apan ang pagpamatuod sa Dios magapangitabo gayon. Hallelujah. 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 Let's turn to Acts chapter 3. Mga buhat 3. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Repent therefore and be converted, Pag hinulsol o kinamakabig ikaw, that your sins may be blotted out, aron ang imong sala mapapa, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. aron ang presensya sa Dios magabagog magaabot nga na kanimo. The presence of the Lord. Ang presensya sa Dios. You don't have to come into the presence of God. Kabulo ba mo unsaon aron kita makasulod sa presensya sa Dios? You don't have to work your way into the presence of God. Ayo paningkamot sa imong kaugalingong paningkamot aron ka makasulod sa presensya sa Dios. You are the temple of the Holy Kay Spirit. paminaw, timplo ka na, pinuy-anan ka na sa balaang espiritu. You are seated with Christ, Nagalingkod na kakauban ni Kristo Jesus. and Christ is seated inside of you. Unya si Kristo nagalingkod diya sa imong kinasuluran. You have the presence of God by the blood of Jesus. Nakabato na ka sa presensya sa Dios pinagi sa dugo ni Jesus. You must come to the realization of that Kinahanglan imo ng sabton ug imo kanang ilhon. and begin to soak in God's presence. Una magsugod ka pagpahumol pagtuon di sa pulong sa Dios. The presence of God is impregnant with revival. Ang presensya sa Dios nagbabdos kini sa pagkapukaw. It's impregnant with revival and glory. O nagbabdos kini sa pagkapukaw ug sa himaya. Amen. Hallelujah. 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 It doesn't matter who you are. Wa ka na nagpakabanag kinsa ka. You don't have to be a prophet. Di ka kinahanglan mahimo pagka-propeta. You don't have to be a revivalist. Di ka pwede dili na kinahanglan mahimo pag kanang revivalist evangelista o magpuka nang magdadasig. You just got to be a person who believes in the blood of Jesus. Hallelujah, simple lang. Kinahanglan ikaw ang tao nga nagatuog nagasalig sa dugo ni Jesus. You'll begin to enjoy the presence of God. Unya magsugod ka pagkalipay sa presensya sa Dios. Even if you don't feel the presence of God. Bisan po usay di nato bation ang presensya sa Dios. Yes, Lord. Begin to close your eyes Unya tuksog di pagpiyong imong mga mata. and think about when you felt the presence of God. Unya huna-huna akong sadyang mabati na nimo ang presensya And sa the Dios. presence of God will come. Unya ang presensya sa Dios mo abot. Even a thought, a simple thought, you can practice God's presence. Bisan pa diya sa imong una simple lang ang panguna imong mabansay ang presensya sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. People say that revival is not in the Bible.
Doon ay mga tao na ingon nga ang pagkapukaw wala diya sa Biblia. People say don't pray for revival. Ingon ang mga tao, ayo pag-ampong pagkapukaw pa wala sa Biblia. People say that's just a charismatic term. Ingon sila sa katuman ng mga charismatic sa unang panahon nga doon ay pagkapukaw. Revival is the glory of God. Paminaw mo, ang pagkapukaw di ay mao kana ang himaya sa Dios. Amen. Revival is the intensity of God's Hallelujah. presence. Ang pagkapukaw mao kana ang gibug-aton sa presensya sa Dios. There's the glory that belongs to Him. Doon ay himaya nga para ra gid sa Dios. That's praise and worship. Mao na ang pagdayeg o pagsimba. The position that God has. Ang posisyon nga nabatunan sa Dios, That's why we don't call anyone in the Philippines a God. unang wa gitay tawgon nga Ginoo dinhi sa Pilipinas, gawas kang Kristo lamang gayon. God is a jealous God. Kaya ang Dios siya ang silusan nga Dios. What did angels do to those who call themselves gods? Usa man hitago atong mga manulunda ang gitawag nila ang kaugalingon nga Dios. They started hitting themselves. O mootong sila nagsilanay nag-awayay. We know who the true God is. Kay nakaybalutakin sa gid ang tinuod nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. He's above all religions. Siya ang Dios nga labaw sa tanang mga relihiyon. Jesus Christ Si Kristo Jesus. is the Son of God. Siya ang anak sa Dios. Is the self-existent one. Siya ang Dios nga naana walay nagbuhat kanya ning abot siya na anadaan. And we will glorify Him. Unya ato siyang himayaon. Man may fail you, but God will never fail you. Paminaw mo, pwede ang tao mo pakyas nimo. Pero ang Dios nga imong gilag alagaran, di kagayon niya pakyason. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then the second glory is His presence. Unya ikaduhang himaya mao yang presensya. That He will share that with you. Nga mo na yang ipaambit gaya kanimo. Because of the blood of Jesus Christ. Tungod sa dugo ni Kristo Jesus. Because of the blood of Jesus Christ. Because sa dugo ni Kristo Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah lagi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Talay ko ng Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's see where I'm at. Hallelujah. Praise the Father, Son, and Holy Ghost. Hallelujah. Amen. See, the Lord gave me, He gave me a vision, and Ang Dios nagpakita about kanya the pananaon. Philippines. I've been praying for Pahitungod sa Pilipinas kay kanunay ginigdalas mga pag-ampo ang Pilipinas. several years for the Philippines. Pila na katuig yang giampo ang Pilipinas. Oh, it's been exposed Unya kini na padayag, to Filipino Christians. unya na Hallelujah. nakaila sa dagang mga Pilipino nga Kristohanon. I always had a desire for the Philippines. Unya doon po siya tinguha para sa Pilipinas. The Lord told me, Ang Dios nag-ingon kanako. and I told this to Pastor Nelia, Naiyaking gigna si Pastora Nelia niini. that God has chosen the Philippines. Nga ang Dios nagpili sa Pilipinas. Amen. Thank you, Lord. Great revival. Aron sa Thank you, Lord. dakong gayud nga pagkapukaw. There are many revivals coming. Nunay dagang mga pagkapukaw nga malabot. Revival is the glory of God. Na ato nakita nga ang pagkapukaw mo ang himaya sa Dios. Hallelujah. Revival is the glory of God. Ang pagkapukaw mo ang himaya sa Dios. Hallelujah. Amen. And I saw the great revival. I saw it covered all the Philippines. Niya nakita ang pagkapukaw ning tabon sa tibuok Pilipinas. I saw many religions just fall apart and come to an Ako end. nakita nga daghan katong mga dili maod lasayop nga marilyon na nga wagtang sila nangahanaw sila. No religion and no man can stand against the glory of God. Kay walay relihiyon o walay tao nga makabarog sa pagkapukaw sa presensya. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And even Christianity Bisan pa ang Christianity that stood against him, nga nagabarog bato kaniya, it will fall apart. mawala mawagtang And kaniya. he'll raise up the church of Jesus Christ. Unya magapatindog ang Dios og simbahan para kang Kristo Jesus. And I saw a great missionary movement Unya ako nakita ang ano nay kahugpong sa mga misyonaryo coming out of the Philippines, nga magagawas gikan diri sa Pilipinas. going around the world 7 times. Unya magasuris tibo kalibutan sa ikapitong panahon. A Filipino is a good missionary. Kay mga Pinoy mao ang maayo nga mga misyonaryo. They can adapt to every culture. Kay bisag unsay pagkaon nato mukaon ta, Amen. It shall happen. Hallelujah. mahitabo na. We must agree with heaven. Hallelujah. Kinalan mo uyon mo uban sa langit.
Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. The Bible says in Hallelujah. Kaog-balbal ka ni. going back to Ephesians, Balik tas Episo. Ephesians chapter 5, Episo 5, verse 27, versikulo 27. that he might present her to himself. Ngayang ipadayag ang iyang kaugalingon. Siya nga tos iyang kaugalingon. A glorious church, Ingon nga mahimayaong nga iglesia. not having spot Nga wala gibuling ug mansa. or any such thing, Nga walay mga ikasaway. but that she should be holy and without blame. Umaw nga siya kinanglan balaan ug wala gayoy. Kada oo kanang sala nga makita kaniya. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Amen. The word glorious. Ang pulong nga mahimayaon, That the church will be full of many revivals in the glory of God. kay ang simbahan mapuno sa daghang pagkapukaw ug sa himaya sa Dios. That is part of the destiny of the church. Nya paminaw mo, kabahin ka na sa padulungan sa simbahan. Amen. Jesus is coming back for a bride made ready. Si Jesus mobalik sa mga pangasaunon nga naandam na. We Hallelujah. must believe this. Ato nituuhan. Hallelujah. 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 Hallelujah lagi. The Lord will raise up a victorious bride from nation to nation. Ang Dios magapaisa og mahimayaon nga pangasaunon gikan sa nasod ngadto sa mga nasasuran. Hallelujah. How do we meditate on the presence of God? Nga atong pamalandungan ang presensya sa Dios. I think I already said this, but I'll say it again. Yang usbon pagsulti kini. Amen. When you, that feeling that you get when you feel the presence of God, Sa diyang bation nimo ang presensya sa Dios. close your eyes and begin to meditate on that feeling. Unya piyo nga imong mata, unya sugdi pagpamalandong kanang mong pagbati nga gibati nimo na ang presensya sa Dios. And as you meditate on that, Unya sa diyang mamalandong kaniana, you are drinking of the presence of God. nagasama ra nga nagiinom ikaw sa presensya sa Dios. Amen. Amen. Mark chapter 11, Marcos 11, verse 22. versikulo 22. So Jesus answered and said to them, Si Jesus nisulod og nagaingon kanila, have faith in God. pagbaton kamo pagtuo diha sa Dios. Man, we gotta have faith Kinahanglan na doon na kita'y pagtuo. for revival. Nga doon na gayon pagkapukaw. We have to have faith for healing. Kinahanglan magbatong kita pagtuo para sa kayuhan sa itong mga balatian. We have to have faith for the presence of God. Kinahanglan doon na kita'y pagtuo para moabot ka nato ang presensya sa Dios. Yes, Lord. The number one doctrine Kung doon ay lain nga doktrina pagtulunan, that's quoted throughout Scripture kaso mag-ilang gikutlog gikan sa kasulatan, is the doctrine of faith. nga ang doktrina sa pagtuo. And it says that if you believe, all things are possible to you. Nag-ingon diya, kung ikaw nagtuong tanang mga butang, posible para kanimo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That believe is can you imagine it? Ang pagtuo, kanang kung nagsalig nagtuo ka, kanang bang imo bang mahuna-huna o makita na nimo daw daan. God has imagination. Ang Dios aduna na imaginasyon ang Ginoo. You have imagination. Napo kay mga imaginasyon di imo na daw, mura gidamgo na nimong daan. When we renew our mind with the Word of God Sa diyang imong paghuon ang imong nauna pinaagi sa pulong sa Dios. and align our mind Kunya atong ilinya ang atong una with our reborn heart, uban sa atong nabag-ong natawo pag-usab nga kasing-kasing, we can begin to believe in the things of God. na makasugod ta pagtuo pagsalig sa mga butang nga iya sa Dios. We can begin to imagine that. Na makasugod ta paghuna-una ug handuraw sa presensya sa Dios. Hallelujah. As we pray for our children, Samtang mag-ampo tas itong mga anak, imagine what they will become. imo na ding handurawon, gagmay pa sila, pero nakita na nimo unsa sila ugma pagdagko na. What do you want them to become? Unsa imong gusto nga mahimo silang unsa ugma sa umalabot pagdagko nila. There's power Kay dunay gahom, in faith. dunay gahom di as pagtuo. Hallelujah. And sometimes we may not have the faith to believe in certain things. Usahay wala tay igong pagtuo para sa ubang mga butang.
Hallelujah. That's why it says have faith in God. Have the God kind of faith. Muna nag-ingon ko, pagbaton o pagtuo diya sa Dios, o bato ni ang pagtuo sama sa Dios. See, faith came from God. Tugay pagtugikan sa Dios. Angels don't have faith. Ang mga anghel wala na pagtuo. They have love. Na sila'y gugma. Not the devil. Dili itong anghel nga yasyawa. And so if you don't have the faith, tap into his faith. Now, kung wala ka pa nakabato ni ana mao pagtuo, nan hawiri kanang kaning pag-connect ni atong pagtuo sa Dios. Begin Amen. to think like him. Pagsugod ug una sama sa una sa Dios. Because he's not out to get us. Kay siya mo'y magadala kanimo dito. He's always in your corner. Tugay naa sa diya kanunay na ar kanimo. He's your true boss. Kay siya imong tinuod nga galon. Hallelujah. Hallelujah. So we tap in his faith. Mao na mo konekta nga to siya pagtuo. Yes, When we don't Lord. have faith, Kung wala tay pagtuo, connect tas pagtuo sa Dios. or even perfect faith, Bisan pa gani hingpit nga pagtuo. and we believe what God has said, Unya ato dayong tuuhan kung unsay giingon sa Dios. even though we may not understand it, Siguro di pa nato masabtan. even though we've been through certain situations, Bisan pa muagit tag mga kakulian. even though we may have bitterness in our heart, Bisan pa doon pa tay kaligot-kot kasukostong kasing-kasing. we may have a lot of tears in our life, Nadaga siguro katay mga pagtiabaw, mga pagtuaw diag, mga luha sa atong kinabuhi. and sometimes we may have blamed God, Usay gan may kita basulon pa nato ang Dios. but we know that God did not do those things. Apa na kay baluta nga dili ang Dios may nagbuhat ni atong mga butang. But somehow Hallelujah. God will give us faith to believe in Him again. Una apan Hallelujah. tagaan gyapon tag tsansa sa Ginoo nga mutuo gyapon kita ngadto kaniya. Amen, amen. To believe for the impossible. Aron pagtuo sa mga imposibleng butang. Amen. Hallelujah. Romans 5, Roma Verse 5 bersikulo 1. therefore having been justified by faith, Ingon nga kamo na batna na matarong pinaagi sa pagtuo, we have peace with God nakabaton kita kalinaw kauban sa Dios, through our Lord Jesus Christ. pinaagi ka atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. In AD 33, 1833, AD 33, AD 33. that's what historians believe, that Jesus died on the cross that time and Unang yung rose again gituan nga niadtong panahona namatay si Kristo o gibanhaw, and ascended into heaven. unya nibayaw paingon sa kalangitan. AD 01, AD 01, Jesus was born. natawo si Jesus. 9 months before that, Siyam kabuan dili pa na moabot. the Holy Spirit brought him to earth to Mary. Unya ang balang espiritu nagdala ni Jesus kanik sa kalibutan pinaagi ni Maria. She was conceived Siya si Maria by the ang Holy nagmagdos Spirit. kanya pinaagi sa balang espiritu. The mother of John the Baptist Ang mama ni Juan Bautista, was hanging out with Mary. unya na sila gagaw sila migo sila ni Maria. And then John the Baptist got touched by the Holy Spirit and filled with the Holy Spirit. Na si John the Baptist gi ikap og napuno sa balang espiritu. 9 months Siyam kabulan before AD 01 sa wa pa niabot ang AD 01. was the beginning of the transition from the old covenant to the new covenant. Mao ni ang panahon nga adunay pagkabalay gikan sa daang tugon ngadto sa bag-ong tugon. But in AD 33, Nga AD 33. amen, we were not there. Wa pagitan ni ana. But Christ took us with him to the cross. Panpaminaw mo, wa pata na tawo niya ng panahon na apan gidala na ta ni Jesus dito sa krus. Amen. And when he died, we died with him. Sa dihang namatay siya, namatay kita kauban niya. When he rose again, we rose with him. Sa dihang nabanaw siya, nabanaw po kita uban kaniya. When he ascended in heaven, we ascended with him. Sa dihang gibayaw siya sa kalangitan, naggibayaw po kita kauban niya. When he sat down at the right hand of the Father, we sat down. Sa diyang nilingkod siya sa right hand sa Aman, naglingkod sa kauban. When he entered the rest, we have entered the rest. Sa diyang nisulod sa diya siyang pagpahulay, nagpahulay sa kita kauban niya. Hallelujah. Hallelujah. See, it says that we're justified by faith, but we were not there. We were not there in AD 33. Nag-ingon diha na matarong kita diha sa pinaagis pagtuo.
Pero wala pa tani atong AD 33. Pero tuugi nga namatarong ka ng daan. Kauban kang Kristo. It's talking about Jesus' faith Kaya naghisgot kini sa pagtuo ni Jesus. and the Father's faith. O pagtuo sa amahan. Our salvation is between the Father and the Son. Kaya atong kaluwasan na ataliwala sa amahan o sa anak. It's the Amen. faith of Jesus. Ang pagtuo ni Jesus, And the Holy Spirit comes Unya abot ang balaang espiritu. and gathers us Unya mo nagtigom kanato. and awakens us Unya nagpamata kanato. and enlightens us Unya nagpahayag kanato. and brings us into that faith Unya nagdala kanato niya adto niyang maong pagtuo. and that Lord. communion. O diya sa pagigsanddurot pagigiusa. Hallelujah. Hallelujah, dalayan ko ng Amen. Diyos. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. 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 So we can believe. Unang makatuo kitag makasalig. We can believe Makasalig kita for the revival life. nga para sa kinabuhi nga napukaw o nadasig sa pagalaga. One of the next things that Christ is going to restore in the earth Usa kasunod nga butang nga ibalik ni Jesus diri sa kalibutan. is the revival life. Mao ang Hallelujah. kinabuhi nga dasig. We're Amen. never to be without revival. Kay kung wala gay ang pagkapukaw, It's because the church got detached from the kingdom of God. kay nganong walay pagkapukaw, kay ang simbahan nakapalayo naman sa gingarian sa Dios. Amen. And hooked up with religion, Nya dito naman ang nakiglambigit sa relihiyon. the queen of heaven. Dito sa She's not rayna my sa queen. kalangitan. She's not my queen. Dili ko siya ang akong rayna. But now the church shall be reunited. Apan karon kinahanglan ang simbahan mapasig-uli. Amen. With the kingdom of God. Pasig-uli sa pagkilabigit sa gingharian sa Dios. Amen. Glory to God. And we're going to see Then atong makita, an age of a revival. then ang panahon sa pagkapukaw. It's God's will Iyagay kabubuton sa Dios for each believer to have personal revival. nga sa matag usa ka magtotoo nga makabaton kitag kinabuhi nga adunay Yes, dakong amen, pagkapukaw. amen. It's God's will for the church to have corporate revival. Kinahanglan ang church sad kabubuton sa Dios nga adunay hiniusa nga pagkapukaw sa iglesia. Before Amen. one revival comes in, another revival will begin. Tugay sa dili pa matapos ang usa ka pagkapukaw, moabot na pud ang laing pagkapukaw. There will Glory to God. never again be a time without revival. Udi nagig ka makabaton og panahon pa nga walay pagkapukaw o walay pagkadasig ang imong pag-alagad sa Ginoo. Soon there will be revival there, here, there, all over the place. Unya imo na lang dayeg madungon adunay pagkapukaw dito, pagkapukaw dinhi bisag asang dapita makita nimo nga adunay pagpanglihok o pagpamuhat sa Amen. presensya. Amen. You don't have Hallelujah. to go looking for revival because you will have revival. Ayaw na paglakaw atot adito kay no revival, ayaw na kay ikaw mismo dasigon ka na o pukawon ka na Yes. sa Dios. Amen. Hallelujah. When you believe Sadyang mutuo ka that you can enjoy the presence of God nga maimong may magmalipayon ka sa presensya sa by Dios. the blood of Jesus, Pinagi sa dugo ni Jesus. when you believe Sadyang mutuo ikaw that you can enjoy the glory of God nga imong malipay ka sa himaya sa Dios. by the blood of Jesus, Pinagi sa dugo ni Jesus. when you believe Sadyang mutuo ikaw that you can enjoy revival na ikaw makalipay ka sa pagkapukaw. by the blood of Jesus, Pinagi sa dugo ni Jesus. you will have revival. Nan makabaton Amen. kang pagkapukaw sa imong kaugalingon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So it's Glory not, to God. it's not us praying for revival for ourselves. We're praying for revival for the world because we already have revival. Pamina mo, dili na dayta magampo nga dunay pagkapukaw sa atong kaugalingon kay ikaw mismo makabaton ka na kag pagkapukaw. Ang imong iampo nga makabaton og kapukaw ang tibuok kalibutan. Amen. Hallelujah. Because when Christ sat down at the right hand of the Father, Kasi diyang si Kristo nililingkod dito sa right hand sa amahan we sat down. nang lingkod punta We are already in revival. na anata diyas We pagkapukaw. must believe it. Atong tuuhan, It's because for years, tugay daghang mga katuigan, preachers mga magwawali, said, God doesn't talk today. ingon ng mga magwawali, walay hilom ang Dios karon, walay gisulti. God doesn't heal the sick today. Ang Dios walay dili mag-ay karon. There's no more revival. Wa na pagkapukaw. We can't feel the presence of Di God. na nato mabati ang presensya sa Dios. Let's not get into cessationism. Na dili na sa ta magtigom-tigom kay wala di ang presensya sa Ginoo. That time is over. Katong panahon nga bibo kayo dunay pagkapukaw natapos na.
Remember, Apan hinumdumi. Jesus is coming for a bride Hinumdumi nga si Jesus mo balik para sa that pangasawunon. is glorious. Iyang balikan ang pangasawunon nga mahimayaon. Amen. If you do not buy makeup for your wife, Unya kung dili ka dito nga mo makigtabo para sa imong asawa. people will talk about you. Unya, kung di mo tungahon ang iyong pangasawunon, hisgutan gi ka marites dyan ng mga tao. Do you not love your wife? Nganong ani mo tungahawa di kan higugma? If you don't give your wife a ring, do you not love her? Unya kung di mo tagag sing-sing, wa di mo higugma, kami mo tagag sing-sing sa katong silver lang. If she's sad all the time, do you love her? Unya, sige lang kahilak imong asawa, sing kahinokdok, wa di mo to higugma ah. People are going to ask, do you love your wife? Why is your wife sad all the time? Ignogi ka sa mga tao, nahigugma ba ko kasi imong asawa, nagsige na lang naghilak. It's the same thing with the bride of Christ. Samara na sa pangasauno ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah! 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 I may not be a woman, Dili man siguro siya babae. but the church is. Apan ang simbahan pangasaunon gyud. That's why we have to be sensitive Kinahanglan sensitibo kita to our wives. sa atong mga asawa kamong mga bana. Hallelujah. Jesus is sensitive. Kasi si Jesus siya ang mga asawa sa simbahan. To his Sensitibo siya sa iya pangasaunon. Amen. Hallelujah. The Hallelujah. church is going to be a glorious church. Kinahanglan ang simbahan mao mahimayaon nga simbahan. The Bible talks about the increase of the kingdom of God. Ang Biblia nagingon diya sa increase pag-uswag sa gingarian sa Dios. And there is no end to this increase. Unya kini diyang pag-uswag, way katapusan. But Jesus Christ shall return. Apan si Kristo niyon mobalik siya. See, I believe in a future kingdom Ako nagtuo sa umalabot nga gingharian and a present kingdom. o karon sa presente nga gingharian. That when Christ ascended Sadyang sa Kristo mo balik, and sat down on the right hand of the Father, una siya naglingkod sa tuong kamot samahan. thus begin his kingdom on earth. Muna nagsugod ang iyang gingharian din sa kalibutan. And it is Thank you, Lord. increasing through Hallelujah. the outpouring of the Holy Spirit. Unya kini magadugang pinaagi